ang mga Negrito ay tinuturing na kauna-unahang nanirahan sa Pilipinas. Namuhay sila sa loob ng maraming siglo bilang mga ngaso at mangingisda. Umaasa lamang sila sa kasaganaan ng yamang gubat at yamang tubig para sa kanilang pagkain. Libong taon na nakaraan nang dumating ang mga Negrito sa lugar na ito ayon sa mga eksperto ng antropolohiya. Naniniwala ang mga antropologyo na ang kauna-unahang tao ay nasa Pilipinas na 25,000 taon na ang nakaraan. Matagal pa bago dumating sa isla ang mga ninuno ng karamihang Pilipino. Ang Aita Abelen, isa sa mga grupo ng Aita Negrito, ay nanirahan mula pa noong unang panahon sa mga lugar sa hilaga ng Mundok Pinatubo, pakanlurang bahagi ng lalawigan ng Tarlac, at maging sa lalawigan ng Zambales. Habang ang ibang Pilipino ay patuloy sa pagdami at nanirahan sa kanluran Tarlac, ang ilang Aita ay lumipat ng tirahan sa kaloob-looban ng kabundukan. Nanatili naman ang iba at nakapag-asawa ng mga Pilipinong naninirahan sa Kapatagan. Ang Aita Abelen ay mayroong mayamang kultura sa larangan ng katutubong musika at sayaw. Marami pa rin sa kanila ang gumagamit ng mga kasangkapang tulad na ginamit ng kanilang mga ninuno maraming taon na ang nakalipas. Nagagamit nila sa kagubatan ang isang pirasong kawayan bilang lutuan kung wala silang palayok at kawali. Kung isa sa kanila ang nakahuli ng baboy, pinagsasaluhan ito ng buong lahi ng Aita na naninirahan sa baryo. Ginamit ng mga ninuno namin ang kawayan bilang gamit lutuan. Dito sa loob ng kawayan nila, niluluto ang mga karne at kanin. Ang bango. Mabango ang pagkaing niluto sa kawayan. Isang kanais-nais na bagay sa kultura ng mga Aita ay ang pagbibigay ng sariling pagkain sa nangangailangan. Kung ang ibang grupo ay nagtuturo ng kakaibang bagay at nararamdaman namin na hindi nila kayang tiisin kapag hindi ibinigay sa kanila, ibibigay namin ito sa kanila. Ito ay isang magandang bahagi sa kultura ng mga Aita. Hinahabi ang tiklis para sa iba't ibang gamit. Nabago ang pamamaraan ng pangangaso nang ipakilala ang baril pangangaso. Subalit, marami pa rin sa Abelen ang marunong mangaso gamit ang tradisyonal na busog at pana. Sa loob ng maraming panahon, hindi pa rin nawawala ang paggamit ng patibong at bitag. Ipinapakita ng palabas na ito kung gaano kabilis gumawa ang mga Aita ng magaling at nakamamatay na bitag para sa mga baboy damo. Maraming pakinabang ang ilog sa baryo ng Maamot. Upang gumawa ng mga kubo at namibitnik at kumuha ng mga isda sa gilid ng ilog.
At ito yung masarap na buhay ng mga katutubo dahil andito na lahat ang mga isda na aming pinagkukuhanan ng kabuhayan namin. Minsan marami kaming huli at ito yung ibinibinta ng mga katutubo sa mga lulander. Dito sa liblib na barangay ng Dirita, nagtatanim ang mga Belen ng palay sa kaprasong lupa. Tulong-tulong ang lahat sa gawaing ito. Maingat na binabakuran at inaalagaan ang mga pananim na gulay sa Dirita. Nakatira pa rin sa kinaugaliang tahanan ang karamihan sa Abelen. Yari sa matigas na lupa, ang lugar tanggapan ng mga panauhin at lugar lutuan. Samantalang, ang silid tulugan ay nakaangat ng halos 1 metro mula sa sahig. Nakakulong naman ang mga alagang hayop sa di kalayuang lugar. Palaging pinapanatiling malinis at maayos ang kanilang bahay. Nanggagaling sa ilog o balon ang kanilang tubig. May sariling wika ang mga Aita Abelen, ngunit ito ay nanganganib na mawala dahil sa kanilang pakikipag-isang dibdib sa mga Pilipinong naninirahan sa Kapatagan at dahil na rin sa kakulangan ng patuloy na pagsulong. Gumagawa ang SAL ng mga materyales para sa sariling wika ng mga Aita Abelen. Ito ay makakatulong upang mas makilala ang kanilang wika. 5 Aita Abelen ang nagsasalin ng bagong tipan sa kanilang sariling wika. Isinasalin nila ito mula sa wikang Tagalog, Ilocano at Sambal. Mabilis din nilang natutunan ang paggamit ng computer. Kaya ba'y pag-translate kayo ng Biblia? Isinasalin namin ang Biblia sa aming wika upang maunawaan ito ng kapatid naming mga Aita. Sa ganang akin, masaya ako sapagkat ang mga salita sa Biblia ay naisasalin sa wika ng Aita. Marami sa mga katulad naming Aita ang hindi nakapag-aral. Subalit kahit hindi sila nakapasok sa paaralan, maaari pa rin nilang maunawaan ito sapagkat babasahin namin ito sa kanila sa wikang Aita. Nadagdagan ng aking kaalaman sa computer, lalo na tungkol sa panalangin sa Diyos. Masaya ako dahil marami pa akong natutunan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa amin. Ang isang proyekto ay ang Abelen English Dictionary. Ito ang masasabi ko sa diksyonaryo. Nang makita ko ang diksyonaryo, inisip ko na magagamit namin ito. Dahil sa mababang pinag-aralan, kung may diksyonaryo, makakadagdag ito ng kaalaman at malalaman ng kahulugan ng mga salita. Makakatulong ang diksyonaryo ito, lalo na sa tulad ko na hindi nakapasok sa paaralan. Ginagamit ko ang diksyonaryong ito. Kabahagi ng wikang Sambal ang wika ng Aita Abelen. May kakaibang katangian ng kanilang salita. Maganda at kanais-nais pag-aralan ang kanilang wika. Walang ibang wika sa Pilipinas ang katulad nito. Malapit sa wikang Butolan Sambal ng lalawigan ng Sambales, ang wika ng Aita Abelen, ngunit ito ay may kaugnayan din sa 5 pang wika ng Aita. Nagmula ang karamihan ng Aita Abelen sa tradisyon na naniniwala kay Apo na Malyadi, ang Diyos na lumika. Sila ay nakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga ninuno o ang mga anito sa pag-asang masasagot ang kanilang mga suliranin at kahirapan sa buhay. Ang mga Katoliko at Metodista ay nakapagtayo ng simbahan sa iba't ibang barangay. Mahirap ang buhay para sa mga Abelen. Hindi na sapat ang pinagkukunan nila ng pagkain, di katulad ng dati. Ito ay dahil sa nawawalang kagubatan.
Sa mga nanatili sa kanilang lupain, naging mabigat para sa kanila ang buhay. Ito ay nagdulot ng sakit at gutom. Hanggang ngayon, ito ang kanilang nararanasan. 500 taong nakalipas o higit na maaga pa dito, halos ang buong Pilipinas ay masikip na gubat. Ngayon, malaking bahagi ng kagubatan ay nasira ng mga nananakop. Nang linisin nila ang lupa para sa pagsasaka at pagtotroso, hindi na nakapamuhay ang mga Aita katulad noong daang taong nakalipas. Kahit na maghanap ng pagkain sa pamamagitan ng pangangaso at pagtitipon ng mga ligaw na halamang pagkain upang kainin at ipamalit para sa iba nilang pangangailangan. Si Dr. Tom Headland, isang anthropologist, ay nanirahan ng higit pa sa 40 taon kasama ng mga Agta na taga-Silangang Luzon. Siya'y kinikilalang pinakamagaling na otoridad sa mga Negrito. Ang dahilan kung bakit sila nangangaunti ay dahilan sa mas marami ang namamatay kaysa sa ipinapanganak. Hindi na nakapamuhay, naggaya ng dati ang mga Negrito at ang iba sa kanila ay bumaling na sa pagsasaka. Ang iba sa kanila ay matagumpay sa kanilang pagsasaka, ngunit maraming pagkakataon ang kanilang lupang sinasaka ay hindi nila pag-aari. Mataas ang bahagdan ng namamatay sa kanila. Lubhang mataas ang dami ng mga namamatay na bata. Napakahirap para sa Abilén na magpagamot sa Tarlac Provincial Hospital sapagkat ito ay napakalayo sa kanilang lugar. Kailangan pa silang maglakad ng ilang oras at sumakay ng jeep para lang makapunta sa ospital. Ang ano po ito ay tungkol po sa ating mga kapatid na mga katutubo o tinatawag po nating mga Aita. At ito ay kung ano ba sila sa ating komunidad at ano tayo sa kanila. Una, ang mga Aita ay kaparehas nating mga Pilipino, kapwa Pilipino. At sila yung nasasabi na they belong to the marginalized sector of our society. It is, I think, Sa aking palagay, ang ating panlipunang pananagutan ay tiyaking habang tayo ay lumalago at umuunlad bilang bahagi ng komunidad, inilalagay din natin sila sa kalagayan na kung saan ang kanilang kultura ay unlad. At bilang tao, sila ay dapat ding lumago dahil yon ang kaibahan ng bawat isa at ng bawat mamamayan ng kani-kanyang komunidad. Karagdagang hirap na dinaranas ng mga Aita ay ang kanilang pagharap sa negatibong pagtingin ng mga hindi Negrito. Madalas silang itinuturing na mababang uring tao. Tinatawag silang baluga, isang mapanirang tawag. Kahit ang mga mag-aaral ay hindi ligtas dito. Dahil sa ako ay isang Aita, kinukutya din nila ako dahil sa aking kulot na buhok. Diskriminasyon dahil iba yung sa physical na appearance namin, kulot ganon. Tapos maliit kasi Aita Abilén ako. Tapos yung mga classmate ko mga sila, mga Ilocano ganon, mga mapuputi yun ang isang diskriminasyon sa amin sa mga Aita Abilén na minsan yun yung naging sagabal. Minsan yun yung nagiging hadlang sa aming pag-aaral o na nagkakaroon kami ng mababang determinasyon. Ito kasing salitang baluga, mga kapatid, sa aming palagay, napakababang masyado ang aming kategori o aming kalagayan. Kasi para bagang ibinababa kaming masyado sa lupa. Tawagin na lang katutubo o kaya'y mga native. Mas magandang pakinggan ang salitang katutubo sa halip na baluga. Ang salitang katutubo ay hiniram sa tunog ng nakikinig na tao. Maganda itong pakinggan. Ang salitang baluga naman ay hiniram sa maruming bagay. Noong unang panahon, hindi gumagamit ng pera ang mga Aita Abilén. Sa halip, nakukuha nila ang kanilang mga kailangang gamit sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng kalakal. Ngayon, nagtatanim ng sapat na palay ang iba at ang iba naman ay gumagawa ng uling upang ipagbili.
Maraming lalaki sa baryo ay nagtatrabaho bilang manggagawa sa magsasaka sa halagang 100 piso kada araw. Ang mga Aita Abelen ay mga tao na nasa proseso ng pagbabago. Kinikilala nila na ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa edukasyon ng kanilang mga anak. Nais naming mga Aita na makapag-aral, kahit na matuto lamang magsulat. Marami sa amin ang hindi nakapag-aral. Di istorya ng tatang ko kanya to. Sinabi ng aking ama noon, narito na tayo ngayon sa baryo. Mag-aral kang mabuti, sapagkat kung ikaw ay mag-aaral, ikaw ay makakasulat. At darating ang panahon na ikaw ang papalit sa namumuno sa baryo. Let me say that the most important thing in my opinion. Sa aking palagay, ang pinakamahalagang bagay na maaring makapagbago ng buhay ng mga Aita na kung saan mababa ang pagtingin ng ibang mga tao ay ang kakayahang bumasa at sumulat. Kapag marunong na silang sumulat at bumasa, lalo na sa mga kababaihan, ang kalagayan ng kanilang buhay ay mabilis na magbago. Ang susi sa kinabukasan ng Abelen ay ang pagkakaroon ng edukasyon. Ilan sa mga batang Abelen ay nag-aaral sa pampublikong paaralan, subalit ilan sa mga paaralang ito ay hanggang grade 3 lamang. Kapag tag-ulan, hindi nakakarating ang mga guro sa kanilang paaralan. Ito'y nagiging dahilan upang matigil ang mga klase. Sa maamot, maaring pumasok ang mag-aaral hanggang grade 6. Pero upang makapagpatuloy hanggang high school, kailangan magbiyahe at magbayad ng pamasahe. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 800 piso kada buwan sa bawat estudyante. Masigasig na tumutulong ang pamahalaan ng Pilipinas sa naising mabago ang buhay ng Negrito. Ang National Commission on Indigenous People ay gumagawa ng hakbang upang mapabuti ang lahat ng pangunahing tulong sa mga Aita. Ang gobyerno ng Pilipinas ay binibigyang pansin ang mga katutubo o indigenous peoples. At dahil malaga ang mga katutubo sa gobyerno, ipinasa ni Fidel B. Ramos ang Indigenous Peoples' Rights Act o Republic Act 8371. At dahil dito, nabuo ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Patuloy ang pag-unlad ng mga katutubo habang nandyan ang mga partners natin na nagtutulungan kagaya ng SIL, IPRA at ang gobyerno. At kaming lahat ng mga abiling ay papahalagahan ang mga kaugalian at tradisyon at kahit saan man kami pumunta ay ipagmamalaki namin ito. Practicing our tradition and our existence that we are wherever we go, we have to be proud of it. I do want to say something about Nais kong ipahayag ang aking pagkilala sa ahensya ng pamahalang ito ng Pilipinas na mas kilala bilang NCIP na tunay na may mga namumuno na gumagawa para sa ikaunlad ng mga Aita. May pagmamalaki ng mga Aita Abelen na sila ay masipag na tao at kaya nilang makibagay sa patuloy na nagbabagong mundo. Ayaw nilang umasa sa tulong. Bigyan lang sila ng pagkakataon na mapaunlad at mapagyaman ang kanilang kapaligiran, sila ay makakapamuhay na malusog at masagana. Ang adikain ng bawat isa, bawat Pilipino na dahil sila ay Pilipino din, ay sana ay malasap din nila at madala sila sa mainstream ng society sa pamamagitan ng isang proseso na sila ay maturuan na maging self-reliant. Ang ipalatong ko kunyo, mga Aita kami, hindi kami namamalimos. Nabubuhay kami sa sarili naming pagsisikap. Kahit kumakain lang kami ng kamote o duwian, kami ang nagtatanim mula sa aming sarili.
ikinagagalak ko na ako ay katutubo dahil ako yung pinakaunang mga tao dito sa Pilipinas. Ang gusto kong sana makita ko sa mga kapwa Abelan ngayon, panahong ito, yung paniniwala namin ay ma-preserve namin, mapanatili namin yung mga kultura namin na ipagpatuloy yun. Dahil yun nagpapatunay sa amin na kami ay isang katutubo at saka yun yung katibayan. Agapoy. Madi na basa-basa. Tukun.